Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin, yon, na asikasuhin, yon, at bigyan ng solusyon yon, ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. yon. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi kung ano-ano. Nakanhulungkot Oh. ang inuuna ng iba sa kanila, Ano daw? yung mga nagbubunga ng awayan, Nako! nagbubunga ng hidwaan. Ito po ba yung Quadcom? Ito po ba yung komite ni Chihuahua? Oh. Sabi, ang inuuna ay yung nagbubunga ng bangayan. Alam mo, sabi ko nga, paulit-ulit ko lang sinasabi, sa tingin ko magiging smooth sana ang Marcos administration kung hindi naging mapang-ahas etong si Speaker Romualdez. Kasi alam mo si VP Sara Duterte, kung papansinin nyo, tahimik naman po yan eh. Hanggang kadulo-duluhan, di nga siya bumabanat kay Marcos eh. 'Di ba? Kahit alam mo 'yon, kasi nalaman natin yan na meron na pala siyang nakikitang hindi maganda. Halimbawa, doon sa relo na sundalo na lumapit na hindi binigyan ng relo. Nakita niyang sa pananaw ni VP Sara Duterte, naiinis na siya doon. Pero nakita ba natin siya nagsalita against Marcos at that time? Wala. Hindi siya nagsasalita bilang respeto sa kanyang ka-unity, 'di ba? Ka-unity team na si Bongbong Marcos. Hindi siya nagsalita laban doon. Sa mga rally, pagka bumabanat kay Marcos, hindi siya nagsasalita. Iniiwasan niya. Nandun siya pero alam mo yung unang-unang maisog doon sa Davao? Nagsalita si VP Sara Duterte doon. People were expecting na she would di ba, criticize the president, pero hindi. Hindi siya nag-criticize. Ganun si VP Sara Duterte. Kailan nagsimula na magwarla si VP Sara? Doon sa ginagawa na nitong Speaker Romualdez na to. Doon sa binababoy na yung tunay na layunin ng Quadcom, tunay na layunin nung kay Chua na komite, 'di ba? Yung binabanatan na yung mga tauhan niya, kung ano-ano nang pinalalabas na issue doon sa confidential funds, even if sinabi na ng COA na walang discrepancy, maayos ito, nasa high standard ang paggamit ng confidential funds, binaluktot lang ng mga tauhan ni Speaker Romualdez. Kasi nga, may pangarap. Kasi kahit anong gawin nilang pamumudmud ng mga ayuda, ang baba pa rin na ratings ni Romualdez. Kaya gusto nilang matanggal yung ratings dito kay VP Sara Duterte. Kaya nga yung mga bata niya sa kamera, inutusan di umano na talaga siraan etong si VP Sara Duterte ng tuloy-tuluyan. Diyan nagsimula ang gulo. Na kesa sana ang concentration ay pagpababa ng presyo ng bilihin, kesa na mag-amend ng mga batas para bumaba ang presyo ng bilihin, o kaya ay papalakasin ng turismo. Kasi malaking bagay din ng turismo eh. Alam niyo ba na tayo ang isa sa mga kulelat ngayon sa turismo? Alam niyo kung isa sa pinakaumangat na turismo ngayon panahon na ito, hindi lang Japan. Kahit yung ating kapitbahay na Thailand, umangat. Tayo po, palubog. Paano yun? Nandyan na yung walang kwentang
sabihin na natin, plano ng turismo, ang DOT. Tapos walang kwenta pa yung peace and order na namumuno sa atin. Kesa na yan ang unahin sana ng Kamara, anong inuuna? Pabagsakin si VP Sara Duterte, di ba? Yan ang sa tingin kong tinututulan ng maigi ng Iglesia ni Cristo. Na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Yun! Tumbok na tumbok. Sir, tumbok na tumbok ninyo. Pamumulitika lang ang ginagawa. Ibig sabihin, binabanatan si VP Sara Duterte kasi merong gustong umangat. Kaya pamumulitika yan. Sino ba ang may pangarap maging presidente o kaya prime minister? Si Speaker. Your horror? Sana tigil mo na yung kabalastugan ninyo dyan sa Kamara. Dahil sa inyo, antindi ng rally na ganap. Nang isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayan. Pag yan hindi pa sumaksak sa mga kukote ninyo, kayong mga congressman, ay tanganan ninyo. Ang tanganan ninyo pag hindi sumaksak sa utak nyo yan. Andyan na, malinaw. Tinututulan nila ang impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo yung mga tinanong ko yung mga tao, yan ang ayaw nila na matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino Na? ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Ayaw! Hindi tayo mangmang! Yun! Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Oh. At lalong hindi... Alam nyo kung bakit sinasabi nilang hindi mangmang? Kasi itong mga congressman nito, ginagawan tanga ang bawat Pilipino. Na lagi nilang sinasabi, this is an aid for legislation. Ulul! Gago! Walang in aid of legislation dyan sa Quadcom. At saka dyan sa committee ni Chua, yan lay lahat ay paninira lang kay VP Sara Duterte. Sinong niloko ninyo? Kaya nga sinasabi namin, hindi kami mangmang. Kayo mangmang gamit. tayo bobo! Hindi tayo bobo. Grabe si Sir. Bilib na ako dito. Palakpakan natin. May pahabol pa. Hindi tayo bobo. Ito pahabol ni Sir. Hindi bobo! Grabe. Yan. Kayong, this should be, ito ang dapat ninyong marinig. Kayong mga hindot na mga congressman dyan. Hindi bobo ang taong bayan at hindi bobo ang bawat Pilipino na para maunawaan na ang ginagawa ninyo ay isang pamumulitika lamang. Hindi bobo mga Pilipino na yung ginagawa ninyo ay pagsunod laang sa inyong boss. Hindi bobo mga Pilipino na kaya nyo ginagawa yan para manalong presidente ang inyong boss. Hindi kami bobo. Kayo ang bobo. Yan ang katotohanan. Kayo ang bobo. Bakit? Akala ninyo, naloloko nyo kami, pero ang totoo, namulat ang aming pag-iisip na kayo ang talagang nanggugulo sa bayan natin. Hindi kami bobo, kayo ang bobo. Bakit? Yan lang yun, simpleng-simple. Akala ninyo nauuto nyo ang taong bayan. Kaya bobo kayo. Ang totoo, namulat ang mata ng bawat Pilipino na tinatarantado nyo kami. Akala ninyo naniniwala sa inyong taong bayan? Hindi. Pinagtatawanan kayo. Sana marinig yan ng isang abogado.
Oh, grabe yun, Brad. Grabe yun, sir. Sana madinig yan ng isang abogado. Yung bobo, yung natanggal ba sa pagiging abogado? Ay. Alam ko na noon pa bobo yung abogado na yun. Kaya hindi na ako nagtaka nung natanggal yan sa pagiging abogado eh. Ang bobo nun eh. Ako talaga, hindi ko na lang pero may sayad talaga yun. Kahit nung una, marami nagsasabi bakit ko daw inaano to, ganyan. Tapos may mga emisaryong gusto kaming pag-usapin, pagbatiin o pagka-interview. Alam ko na kagad na bobong-bobo yun eh. Alam ko may sayad yun eh. Kaya iniiwasan ko yun eh. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo. Oh. Na yung isinusulong nilang impeachment ay laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? Yon! May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Grabe yun. Ang tindi ni Sir. Punto by punto talaga. Ang tindi ng bitaw ni Sir. Di ba? May manifesto pa daw itong mga gunggong na ito at sinasabing suportado namin ang presidente. Pero yung presidente nagsalita na itigil, walang kwenta yung impeachment, and yet, iba ang ginagawa ng Kamara. So hindi talaga sila sumusuporta. Na punto by punto ni Sir. Sapul na sapul, ika nga. Sapagkat tahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Nako. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Nako. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Tama! Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Yan, nakita nyo na. Pinunto by punto kayong mga congressman dyan. Yung ginagawa ninyo, kesa na, alam mo yun, kesa na makatulong sana sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi. Nagkakaroon lang ng division, ika nga. So kayo talaga ang nanggugulo, sa madaling salita. Ayos na ang lahat eh. Hindi naman nagsasalita si BP Sara. Nung ginulo ninyo, yung binapabagsak ninyo, yung tinatapunan ninyo ng putik, at tinatapunan ninyo ng kasinungalingan, at binibahagi nyo ito sa taong bayan, at gumagamit pa kayo ng media. Ito na mga media, bayaran. Hindi, araw-araw yan eh, yung media na yan. Araw-araw na sinalsal yung issue ng confidential fund. Hindi nila inilinaw doon. Mantakin mo, araw-araw nilang diniin yan. Maling paggamit ng confidential funds, bla 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 bla. Tapos sa bandang dulo, sasabihin ng COA, tama,
ang paggamit. Naayon sa standard, high standard ika nga yung ginamit doon. Naayon sa high standard ang paggamit sa confidential fund. Tama ho, walang problema. Pagkatapos nun, di man lang binalita ng media yon, mga bayarang media. Buti talaga meron pang mga matitinong media. Katulad na rin ng SMNI, ng Net25, di ba? Matitinong media na nagtunay na nagbabalita at hindi bayaran. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Nako, grabe. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Ayun talaga ang tunay na problema ng bayan natin. Yang kaguluhan na yan, yung pangarap, yung pagiging greedy ng isa dyan na maging presidente, yan talaga ang nanggulo sa bayan natin eh. Kung hindi naman greedy maging presidente yan, hindi niyan gagastusin yung akap-akap na yan, di ba? Hindi niya sana sisiraan si VP Sara Duterte. Eh dahil nga sa greedy sa kapangyarihan, gusto niya, kanya na sa susunod. Baka gusto niya wala pang botohan, di ba? Kasi bakit? Eh yun ang una nilang hakbang eh, yung putang inang... Sorry ah. Bakit putang ina? Kasi PI. Yung People's Initiative. Ang equivalent po niyang PI na yan, alam na ho natin, di ba? Yung People's Initiative na yan, eh yan po ang para wala ng eleksyon na magaganap at iboboto na lang ng mga mambabatas kung sino yung magiging Prime Minister. Sa tingin niyo sino magiging Prime Minister by that time? Walang iba kung hindi si yung greedy. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta. Yun. Yung impeachment per se. Hindi naman... Kita nyo, dyan pa lang pinapaliwanag na nila. Yung sinabi talaga ni Congressman Marcoleta. Kasi nauna si Congressman Marcoleta nagsalita. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, kung hindi sila sang-ayon sa sinasabi ni Congressman Marcoleta, abay sa malamang hindi nila pinayagang magsalita yun. Pero dahil pinayagan nila magsalita, kaisa-isang politikong pinayagan nila magsalita dahil kaanib nila at dahil pareho nila ng paniniwala, kaya nga nila sinasabi ngayon, pinaniniwalaan o sumusuporta sila sa sinasabi ni Congressman Marcoleta. Tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Yan. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Yon. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Grabe.
Ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Yun! Kapakanan ng partido inuuna. Taong bayan. Grabe yun, dami ho. Iba't ibang lugar ho yan no, sa Pilipinas. May Davao, Albay, Isabela, wala nakasulat dito sa isa. Cebu City, grabe. Misamis Oriente, ako, grabe. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ayun, serbisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ayun. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ayun. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Sa pagkakaisa. Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Pagkakaisa. Sigaw natin uli, pagkakaisa. Pagkakaisa. Alam nyo mga kababayan, ito lang masasabi ko dyan. Ako, opinion ko lang ito. Bakit ba pagkakaisa? Kasi meron nung akong, ewan ko, meron ako narinig, pero ayoko na lang sabihin at banggitin ko sino. Na hindi siya agree dun sa pagkakaisa. Dapat daw separation from na... Ako agree naman ako dun sa idea na separation from the demons. O mga demonyo sa gobyerno. Pero alam nyo, kasi napaka-importante natin na maunawaan, the peace na tinatawag ng Iglesia ni Cristo is not peace with the demon o peace with the devil. Di ba? Hindi ho yun ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo dito. Peace in a way na hindi bangayan ng bangayan. Unahin muna yung taong bayan. Hindi ho yung, ang ginagawa ho kasi nitong kamera,
Instead na yung trabaho nila talaga ang kanilang atupagin kung papaano, kasi ano ba trabaho nila? Ang trabaho nila magbalangkas ng batas para sa kapakanan ng taong bayan. Okay? So ano ibig sabihin nun? They can make laws or mag-amend ng batas para magkaroon ng mas komportable at mas maayos na buhay ang bawat Pilipino. So ano ibig sabihin nun? Ang dapat focus nila, paano mapababa ang bilihin, paano maging safety ang mga Pilipino, peace and order, paano mapaunlad ang edukasyon, paano mapaunlad ang turismo, yung mga basic problem dapat ang kanilang inaatupag. Di ba? Yun dapat talaga para maayos ang ating buhay. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, ang ganda ng kanyang pinakatema instruction sa lahat ng departamento. Make the life of the Filipinos comfortable as much as possible. Yan ang lagi yan ang tema ho ng pamahalaan ni Pangulong Duterte noon. Pero anong ginawa ho nitong Kamara? Instead na atupagin sana ang mga batas na magpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kesa na atupagin yung kaayusan sa bayan, ang inaatupag nila ay ang manggulo. Ang inaatupag nila ay bumanat ng kalaban. Yan po yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan. Kapayapaan, tama na. Tama na yung banat ninyo kay BP Sara Duterte. Hindi yan ang dahilan kung bakit kayo naluklok sa posisyon. Ang tunay na dahilan, kaya kayo naluklok dyan para pagsilbihan ng taong bayan. Hindi banatan o makipag-away kay BP Sara Duterte. Kaya nga ang panawagan ay peace. Alam nyo, napakagandang panawagan ito. Alam mo kung bakit? Yung mga nananawagan ng peace, sila po ang tunay na anak ng Diyos. Ulitin ko. I will repeat my statement. Ang mga nananawagan ng kapayapaan or peace, o yung tinatawag na peacemaker, sila po ang tunay na anak ng Diyos. How did I know that? Sabi ho yan ng Matthew 5 verse 9. Diba? Ano? Blessed are the peacemakers. Sino nagsabi nito? Panginoong Hesus. Because they will be called Son of God. Matthew 5 verse 9 ho yun. Ha? Blessed are the peacemakers. Sila po ang tunay na tatawaging anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng peacemaker? Diba? Ano ibig sabihin nito? As much as possible, ang kapayapaan, ito ho yung ayaw ng bangayan, ayaw, bakit ikaw, banat ba, nakikipagbangayan ka? Hindi yun ang ibig sabihin ng ayaw sa bangayan. Ang ibig sabihin ng ayaw sa bangayan, yung pamumuliti ka. Tayo po, ako paulit-ulit ko sinasabi, hindi ako namumulitik. As a matter of fact, ako, ayusin lang ni Marcos yung kanyang pamamahala, ayusin lang ng mga nasa gobyerno yung pamamahala nila, we will support. What we want is a government for the people. Kaya kung ang government official ayusin nila ang kanilang pamamalakad, I will support. It doesn't mean siya si Marcos, siya si ganito, hindi ko susuportahan. Hindi. I will support whoever will serve the people. Kahit sino pa yan. Kahit anong kulay, kahit anong pangalan yan. As long as they will serve the people, I will support. Yan yung iba kasi, iba dyan, basta makabanat lang. Ako, hindi ho ako ganun. Kaming banateros, hindi ho ganun. So, suportahan namin as long as pagsisilbihan nyo taong bayan. Kasi kami, ang pinaglalaban namin dito, taong bayan. Bakit kayo maka-Duterte? Kasi ang mga Duterte pinaglalaban ng taong bayan. Sino man ang lumalaban para sa taong bayan, aming susuportahan. Kaya nga si Magalong, hindi naman maka-Duterte yan Di ba? Si Magalong, sinusuportahan namin Hindi man kami magkakilala, hindi ko kilala yan, at meron pa nga yung son-in-law, bumabanat sa akin, and yet, I will support Mayor Magalong if he will pursue righteousness o sabihin na natin clean government. Kung ganun at pinaglalaban niya taong bayan, I will support him.
Hindi ko alam ang kulay o political leaning ni Magalong. So ganun lang ho sa akin. Kaya nga paulit-ulit natin, hindi ko po inaalis to. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ganun lang kasimple. Yun ang tunay na peace. Di ba? Yung sandali, ayusin natin ang bansang Pilipinas. Tama na yung bangayan ninyo, tama na yung pamumulitika ninyo, tama na yung paninira ninyo kay BP Sara Duterte. Ayusin ninyo ang bansang Pilipinas. Kasi yan ang problema sa atin ngayon eh. Diyan naman talaga nagsimula ang gulo eh. Nung namulitika, nung siniraan ang mga katulad na mga, alam mo yun, mga sumusuporta sa Duterte kasi ayaw nila eh. Kaya nga ako naniniwala ako yung ginawa nila kay Pastor Quiboloy. Alam nila, malaking kontribusyon, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Quiboloy kay Pangulong Duterte. Alam ng lahat po yan. Alam mo ng lahat nasa politika na ang laki ng tinulong ni Pastor Quiboloy sa mga Duterte. As a matter of fact, nung huling, yung pinakamatinding rally sa Luneta bago ho yung eleksyon, alam niyo yon yung meeting de avance ni Pangulong Duterte? Sino talagang espesyal na nagsalita doon? Si Pastor Quiboloy. Bakit po? Kasi ang laki na suporta niya sa Duterte. Kaya yan ang unang tinarget ng pamahalaan na ito. Ay si Pastor Quiboloy. Dahil alam nila na maaaring yan din ang tumulong kay BP Sara Duterte. Which is, alam mo naman, ang KOJC, ang SMNI, pag yan sumuporta, todo talaga. Todo talaga o sila pag sumuporta. Nung panahon nga, di ba, na Unity, sila lang nagbigay espasyo kay Marcos at kay BP Sara Duterte. Sila talagang sumuporta. Ganun no, ang ginawa nila. Alam mo ng gobyerno yan, kaya siya ang unang-unang tinira at siniraan para humawasak ho ang basic foundation ng campaign ni BP Sara Duterte. Sinira nila si Pastor Quiboloy. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, unity. Unity sa bawat Pilipino. Sa bawat politiko. Tama na yung bangayan ninyo. Tama na yung paninira ninyo sa mga Duterte. Ang mga Duterte hindi naman namumulitika yan. Tama na yung paninira ninyo. At upagin nyo muna ang serbisyo sa bayan. Yan ang panawagan ng INC.